of your grace. My heart is found in you. I hope that will abide here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper Amen. Praise God. At ang oras po ay hindi na magpapahintulot. Tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi, no? Ang pakikinig ng salita ng Panginoon. At tayo po ay tumayo. Bago po ibigay sa ating pastor, minsan paawitin natin yung As We Gather. Amen. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name.
Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. At minsan pa nating awitin yung awit na Jesus we enthrone you. At wala tayong ibang nais na umupo sa ating mga puso, kundi ang ating Panginoon. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our prayer, and as we worship, build your tribe. And as we worship, build your tribe. And as we worship, build your tribe. Come, Lord Jesus, until your place. Minsan pa natin awitin at pinanyayahan ko lahat umawit. Hallelujah. We enthrone you. We proclaim you are King, standing in the midst of us. We raise you up with our prayer, and as we worship, build your tribe. And as we worship, build your tribe. And as we worship, build your tribe. Come, Lord Jesus, and take your place. As we worship, as we worship, build your tribe. And as we worship, build your tribe. And as we worship, build your tribe. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ama na makalangit, na alam namin, O Diyos, na nakadungaw ka lagi sa mga anak mong naglilingkod sa iyo. Tulad ng aming inawit, Ama, ang aming mahal na propeta ay nagtuturo na ikaw ay mayroon 3 trono. Isa sa kalangitan sa 7th dimension, at ang pangalawang trono mo ay ang aming Panginoon Kristo. At ang pangatlong trono mo ay ang aming mga puso. Na nais namin na sa umagang ito, walang ibang luluklok kundi ikaw. Maghari sa aming mga buhay, magkaroon ng preeminence, Lord God, na wala kaming pwedeng sabihin kundi sa'yo at kalooban mo ang masunod, Ama. Kaya sa oras na ito ay ang aming pananambahan ay nais naming ihandog sa'yo, body, spirit, and soul, na lahat ng himaymay ng aming katawan, Lord, ay paramdamin mo ng iyong presensya. Naidako mo kami sa makalangit na dako, na kung paanong tinawag mo si John nang sabi, come up hither, ay nawa ay kami rin ay makadako sa makalangit na dako,
makita ang mga bagay-bagay na aming kinakailangan. At salamat din, Lord, na sa oras na ito ay binigyan mo kami ng isang paghakbang ng aming mga paa para ang gawain mo ay aming matupad na wag naming pabayaan ang pagkakatipon. Sa iyo ang kapurihan at kapasalamatan na may paghiling. Bless us once again, Lord. Buksan mo ang iyong mga kasulatan. Open our minds and open our hearts. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Habang tayo nakatayo, if you can open our Bible sa Book of Revelation chapter 4 verse 1. Sabayan niyo ako sa pagbasa sa 4 chapter 1. Ang sabi dito, after this I looked and behold, a door was opened in heaven, and the first voice was, which I heard, was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will shew these things which must be hereafter. Ang Diyos ang magpala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay makaupo na. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Is all is well? Amen. At sunod-sunod po ang ulan, bagyo, magmula ng Monday. At alam ko, mga ilan sa atin ay nakakaranas ng mga bahang dinadaanan. At parang kahapon lang ata uminit ng konti. At kangina, at maya-maya parang umulan din na parang gustong hadlangan ang ating pagdalo. Pero tulad nga po, madalas nating sabihin na pagkapag-ibig ng Diyos ang pinag-uusapan, walang makapaghihiwalay sa atan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. At sa umagang ito ay nais kong ipagpatuloy muli ang the exposition of the book of symbols sa chapter 4 na po tayo. At ayon doon sa ating binasa, ito ay isang chapter na ang sabi, after this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter. Amen. At si John ay tipo siya sa bride. Amen. At ang chapter na ito ay pwede natin siyang ikonsidera na isang chapter na para sa nobya. Amen. Praise God. At bilang mga mananampalataya sa huling panahon na mayroon tayong isang buong Bible na may New Testament, Old Testament and New. No, kompleto na po ang Bible sa ating panahon. At maliban dito, mayroon din tayong message na sabi ko nga, ang Book of Revelation na siyang kinatatakutang galawin ng mga denominations at hindi nila halos ito tinatalakay. Maging sa kanilang pag-aaral ng Bible School, mayroon akong nakausap, hindi raw nila ito ginagalaw at hindi itinuturo sa kanila na posibleng ang mga professor din ay blanco sa bagay na ito. Amen. At maging tayo man, kung wala ang mensahe, posibleng blanco din tayo. Kaya pwede nating sabihin na ang Book of Revelation can only explain by anyone using the message of the hour. No, kasi ang Revelation po ay puro po symbols. Na maalala ko nga, Sister Milda, minsan nagtanong siya sa akin dito, sabi niya, Pastor,
ano ba itong apat na nilalang na para namang nakakatakot kasi katulad ng leon, katulad ng baka, katulad ng mukha ng tao, at katulad ng lumilipad na agila. Pag binasa mo, may mata sa harap, may mata sa likod, buong bahagi may mata. Na? Iyon na lang mukha ng tao, mukha na lang yun, tapos puro mata pa makikita mo. No, leon, makakasalubong ka kung literal, puro mata. Di po ba parang nakakatakot siya? No, pero salamat dahil sa mensahe, nalaman natin na ito ay hindi bagay na nakakatakot, bagkus kailangan ng nobya. No? At mayroong isang sikat na preacher ng denominations na mayroon siyang television program worldwide na itanong sa kanya ang bagay na yan. Nang sabi sa kanya, ano po ba yung apat na nilalang? Yung naroon before the throne. Ang sabi niya, ay kapatid, antayin na lang natin na makarating tayo doon at makikita natin yung apat na nilalang na yan. At ang sabi ng kanyang sidekick, no, sabi niya, sama nyo naman ako. Habang nanonood ako sa bagay na yon, sabi ko, posibleng sikat ka, posibleng halos mayroon kang iba't ibang lugar sa mundo na pinapanood ka. Marahil, ang dami mong alam sa Biblia, kung Biblia ang pag-uusapan, mga bersikulo, dahil halos memoryado niya. Yun po yung isang ministro na pagka tinanong, ang sagot niya, basa. Pero noong sinabi niya, na antayin na lang natin pag nakarating tayo before the throne, dahil makikita natin ang apat na nilalang. Ako'y tahimik po na bumulong sa aking sarili. Sabi ko, sa bagay na yan, mukhang nakalamang ako sa iyo. Lamang po ba tayo? No? Hindi para ipagmataas, lamang tayo sa kapahayagan. Bakit? Kung papaanong si John ay inangat, no, by vision mula sa lupa doon sa kalangitan. Tayo po ba mga nobya, nakaranas na po ba tayo? Na? Nakaranas po ba tayo ng spiritual na pagdala sa atin sa heavenly places? Amen, no? Ang pinag-usapan pagka ang mga kapahayagan na to, nalinaw sa iyo, settled ka spiritually, you are sitting in heavenly places, tapos na rapture sa atin. Uy, si Pastor Bobby, tapos na rapture. Spiritual rapture. Ibig sabihin, nangyari na sa atin ang rapture spiritually na tayo ay nasa sitting in heavenly places. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen. Na ito'y kailangan ng nobya kasi ito ay anointing po ito. No? Yung lion anointing. No? Ox anointing. Face of man anointing. At saka flying eagle anointing. Amen. Kanino nga tumama yung lion anointing? Kanino tumama yung lion anointing? Ha? Sa 7 mensahero, kanino tumama yan? No? Una tumama yan sa panahon ni Pablo, ni kapatid na Pablo sa Epeso, at umano ng konti yan doon sa kasunod, no? Kaya nga si Pablo, walang takot sa kanyang panahon na isa-isa ang katotohanan. Kahit kaharap niya hari, maging ang emperor, gusto niyang makaharap. Why? Because he has that lion anointing. No? Kaya nga, sa kagubatan, pagka ang layo na ay umatungal, lahat tahimik. Amen. Panahon ng Dark Ages, na halos ang kanilang mga paglilingkod ay sinusupil at laging naakusahan ng yung heresies. Na?
At may mga tao sa panahon ng Dark Ages na kahit sa kabilang mayroong mga death threats, sa kabilang mayroong mga pagbabanta sa kanila, pero hindi sila tumigil na magpuri. Nandiyan ba kayo? Na? Binabantaan sila na huwag magkakatipon, huwag magdala ng Biblia, no? Kumbaga, yung mga sumusunod kay Kristo sa panahon na yon, no? Inaakusahan ng heresies na pagka sila nahuli ay mga pinahihila sa kabayo. No? Pagka sila nahuli, pinapako, sinisindihan ang buhay, tinatanggalan ng kuko. Amen. Pero sila ay hindi give up. No? May death threat yun. No? Death threats. Mayroong mga pagbabanta sa kanila. Amen. Hindi sila tumigil na gumawa ng kaparaanan na magkakatipon para lamang purihin ang Diyos. Kahit mayroong tabak na nakaangat para sa kanila. Lalo na kung ulan lang. No? Dahil mayroon silang anointing ng ox, na ibig sabihin, they are willing to sacrifice their lives for the sake of the gospel. Amen. At umusad yung panahon. Dumating yung panahon ng karunungan, dumating yung panahon nang hindi na pwedeng lukuhin. Mayroon na available na Bible, translated na sa iba't ibang lingwahe. Dumating na yun si Martin Luther, ang anointing sa kanila ay ano? Face of man. Knowledge. No? Pero alam niyo po ba na sa lahat ng anointing, ang pinakamainam yung anointing na para sa atin? Amen. Ano nga yung anointing na nasa atin? No, hindi lang eagle anointing. No, flying eagle. Ibig sabihin, eagle anointing, eagle in action. Kasi wala rin kwentang agila kung nagmumukmuk lang. Wala rin kwenta agila. Mayroong kwento sa agila na pagka ang agila ay humahaba na yung palong at yung palong niya ay tumatakip na sa mukha, hindi na siya makakapag-perform. Hindi na siya makalipad na maigi. No, kasi natatakpan na yung kanyang mata ng palong. Ibig sabihin, dahil siya'y matured na yun eh. No, hindi ka tutubuan ng palong kung bata ka pa. Tutubuan ka ng palong kung matanda na. Kaya marami mga matatandang believer ngayon may palong na. Hindi na makita. Pero ano ginagawa nitong agila? Na, para matanggal yung palong, lilipad siya ng malakas, o kaya ikikiskis, ibabangga niya sa bato, ikikiskis niya sa bato. Na, kaya kung tayo may palong na, ikiskis natin, walang ibang bato, kundi ang salita. Ikiskis natin sa salita. Para matanggal yung ating palong. At muli tayong makakita. At kaya may mata sa buong katawan, harap man, likod man, kasi anointing po ng Diyos yan. Pag pinag-usapan yung Diyos, harap ka man, nakatalikod ka man, nakatagilid ka man, walang maitago sa Diyos. Kaya yung po yung mata sa buong katawan, yung po ay simbolikal. Kaya wala po tayong literal na makikitang tagtad ng mata na leon at baka at mukha ng tao, kundi yan ay anointing. Nangyari na po ba? No? Before the throne, pero dito po sa earth yan nangyari. Amen. Praise God. Kaya, nakakatuwang isipin na itong panahon natin. Kaya, yung Laodicea na panahon na ang mga nobya ay narito, napakapalad natin. Ang daming masasarap na bagay na pinag-uusapan. Kumbaga, yung special menu, parang nandito. No? Special menu. Kaya pagka special menu ang nandito, amen, walang dita-dita. No?
Narito tayo para kumain. No? Kaya dapat maging healthy din tayo. No? Maging healthy tayo spiritually. Kasi ang taong healthy, walang bawal kainin. Nakakaroon lang ng bawal kainin kasi marami ng sakit. Amen po ba? Na? Kaya dapat healthy tayo spiritually para pagdating sa mga espesyal menu ng banal na kasulatan ay malaya tayong kumain. Amen po ba? Praise God. Kaya, yung ating nakaraan na Laodicean age, mayroong nabitin doon ng mga verses. Gusto kong ipabasa yon kasi atin po yon bago ako tumuloy sa 4. Hagipin ko lang ng konti. Pag-ibasa mo ngayong chapter 3, verse 17. Chapter 3, verse 17. Sister Lowell, mukhang nakabukas ka na. 17 ng chapter 3. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, miserable, and poor, and blind, and naked. Amen. Yun yung isang nakakalungkot na kalagayan ng Laodiceang panahon kung saan tayo kabilang dati. Dati. No? Pero, sabi, because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art rich and miserable, and poor, and blind, and naked. Na? Yung kanilang literal representation, maganda. Na? Makikita mo ngayon, na? May mga building ngayon sa mga iba't ibang lugar na mga magagandang churches building. Na? Pumunta nga ako ng Santa Rosa na lang. No, bandang unahan kina ba Charlie, mayroong napakaganda diyan na simbahan ng Iglesia ni Cristo. Minsan tumigil ako. Ibang pinagmamasdan ko. Isa lang yan sa mga church building nila sa buong mundo. Alam mo, sabi ko, wala man lang kahit isa sa message believer na ganyan. Isa lang. Pero hindi po pala yun ang mahalaga. Ang mahalaga is not the building, but it's the people inside the building. Kaya sabi ng propeta, the beauty of the church is not the building. The beauty of the church is the people. And the character of the people. Na? Kaya kahit barong-barong, basta ang mga mananampalataya maayos. Na? Sabi nga ng isang dati nating mga kasama, hindi bali raw, hindi air condition, basta ang mga tao pag nagpuri, nasa kondisyon. Ngayon nga, mas maganda na rin na naka-air condition na, tapos condition pa. Nandyan ba ang mga kondisyon? Na, kung baga, pribilehiyo na lang yan na mayroon tayo. Pero sa totoo lang, mga kapatid, hindi naman pinag-usapan kahit nasa silong tayo ng puno eh. O sa isang tent, ang mahalaga, yung Diyos na bumababa sa panahon ng gawain. No, kaya nga sabi, because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing. Yan yung spiritual condition. Amen ng Laodicea, no? Dahil sa mga nagyayamanan ng mga reliyon at mga denominations, para bang ang dating wala na silang kailangan eh. No? Ang hindi nila alam, sa lahat ng kasaganaang natural, hindi pwedeng ikumpara kung sagana ka sa kapahayagan ng salita ng Diyos. And had need of nothing, and knowest not that thou art rich, and miserable, and poor, and blind, and naked. Ito pala yung kalagayan nila na tunay na nakita ng Diyos. Amen.
At sa verse 8, pakibasa. Pakibasa. Brother Asriel, pakibasa ang verse 18. That thou mayest say, Amen. Hallelujah. So salamat ang Diyos sa panahon na ito, Amen, ay mayroon siyang, pakilagay mo sa Tagalog, sister. Ang sabi niya, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Ano kaya itong gintong dinalisay ng apoy? Yung purong salita ng Diyos, walang sahog ng tao. Upang ikaw ay yumaman. At nang mapuputing damit, upang iyong maisuot. Kabanalan naman ito sa dahil sa salita ng Diyos. At upang wag mahayag ang iyong kahiyang kahubaran, no, hindi lang kabanalan, kundi kapahayagan para daw wag mahayag ang kahiyang kahubaran. Amen. At nang pampahid sa mata, naipahid sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. Anong pinakamagandang pampahid sa ating spiritual na mata para makakita? Langis. Espiritu Santo. Yan po yung langis na pampahid ng ating mga mata. Napahira na po ba tayo? No? Verse 19. Verse 19 sa likod. Sister Gian. Verse 19. Amen. No? Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. So ito rin yung age of rebuke. No? So nire-rebuke po ang panahong ito kaya dumating ang propeta, no? Minsan pagka narinig mo yung mga pamamaraan ng pag-rebuke ng propeta, grabe sa panahong ito. Amen. Praise God. Nang sabi, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Kasi ang nagiging hudyat ng pagsisisi ay pagka tayo'y nakarinig ng rebuke. Amin po ba? Verse 20. Verse 20. Brother Adams, verse 20. Amen. Tingnan nyo ang kalagayan ng ating Panginoon sa verse 20. Nasaan siya? Nasa labas. Kasi hindi ka kakatok kung nasa loob ka. Nasa labas siya ng iglesia. Ganun na. So ibig sabihin, kahit makita natin ang kagandahan ng mga panglabas na representasyon ng mga simbahan at mga iglesyang denominasyon o reliyon, pero ang Panginoon pala ay nasa labas na. Na? Kaya nga po, hindi nakakapagtaka na kaya din pala tayo pinalalabas. Kasi ang Panginoon nasa labas na. Na yung mga nakalabas ay yun yung mga nagbukas ng kanilang pinto. Amen.
Dahil sila po ay kinatok ng mensahe. Yung katok po dyan, tumutok-tok. Nung nadinig natin ang mensahe, parang Kristo na tumutok-tok sa atin. Di po ba nagbukas tayo? Nung nagbukas tayo, kaya tayo lumabas. Amen? No, kung ang sino man ay dumininig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Nakapasok na po ba siya? At kahapon kasalo niya at siya ay kasalo ko. No, hindi lang po yan tumutukoy na itong maghapon na ito. No, ibig sabihin, kahapon kasalo niya at siya ay kasalo ko. Tumutukoy na po yan sa buong panahon hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi na po siya umaalis sa atin. Maliban na lang kung atin siyang saktan. Kaya nga sabi, grieve not the Holy Ghost until the day of your redemption. That is not the redemption of the soul, redemption of the body, kasi mayroon pong dalawang uri ng redemption na naganap sa atin. First, we are redeemed in the soul. No? Yung mga naligtas na po, ang natubos na mga kaluluwa, nandyan ba? Pumalakpak na ang mga ligtas ng kaluluwa. Na, pumalakpak din ang mga ligtas ng katawan. Inaantay natin yon. Amen. Na? Yan po yung pangalawang bahagi ng redemption. And that will be the complete redemption when we are glorified body. Amen. Verse 21. Reward ito ng mga magtatagumpay. Amen. So ang may reward, yung magtatagumpay. Hindi po yung nasuko. Amen. Na? Once we give up, lahat ng pag-asa, nawawala yan. Pero pagka hindi tayo gumigive up kahit sa anumang bagay, hope is always present. Amen. Kaya nga dito sa Laodicea na panahon at mga talagang hinahaluka yung buong katauhan natin. Amen. No? Panahon ng rebuke, no? Kaya kami nga bilang mga ministers, especially pastors, ministers, anybody that preaches the gospel, no? We as ministers, we have no right to preach the gospel if we have a vengeful heart. Do you agree with me? Because how can we preach and teach forgiveness if we ourselves is also looking for revenge? No? Kaya bilang mga ministro, hindi kami karapat-dapat na mangaral ng Ebanghelyo kung mayroon kaming mapaghiganting puso. Kasi hindi namin maituturo ang pagpapatawad kung kami mismo ay hirap magpatawad. Amen po ba? Kaya napakahirap sa aming kalagayan. Na? Kaya sinasama ko sa dalangin, pati sa aking mga pananalangin, sa Lord, wag mong pahintulutan na magkaroon ng kahit katiting na tampo o hinanakit. Ano man ang mangyari, turuan mo akong tanggapin ng maluwag dahil ikaw naman nagpahintulot yan at ikaw rin naman ang maghihilom yan. Ikaw rin naman ang magbibigay ng solusyon. Dahil kung ano yung ilalagay natin sa puso na hindi mabuti, yun ang pwedeng magpahamag sa atin. And how can we preach also love kung kami puno din ng galit at kapaitan? Amin po ba? Amen. Na? Kasama yan sa i-overcome natin. And remember the promise, no? Dito sa mga overcomers, sa Laodicean Age, ang sabi, ang namagtagumpay ay aking pagkakalubang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Basahin ko ang closing remark.
ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. I-personalize ko dito sa ating panahon. Ang may unawa ay makinig sa sinabi ni Brother Branham sa iglesyang ito. Yan po yan. Kasi siya po yung kinaruunan ng Espiritu ng Diyos as messenger, prophet sa ating panahon. Brother Bobby, ba't ginawa mong Brother Branham? Yun naman ang unawa natin. Amen po. At sabi ni Brother Branham, remember, I am doing this. Kaya ako ginagawa ito. At kami din bilang mga ngaral, kaya namin ginagawa ito. Amen. Remember, I am doing. Remember, I am doing. Alisin mo yung this. Yun ang problema. Bakit hindi na nakikita doon? Pakihanap yung sinong mayroong tablet dyan. Kailang dapat lumabas yan eh. Remember, I am doing this. Pakisearch nyo na lang. Remember, I am doing this not. Oh, I ask someone, no, to assist me para kung hindi makita doon, basahin natin. Tingnan nyo, Brother Alvin. Babasahin ko. Siguro kailangan na nating i-upgrade itong ano natin. Kasi mukhang iba yung dapat hindi na ginalaw yung ano, no? No? Sabi dito, now remember, I am doing this not because it has to be done, but because Christ promised it would be done. Remember that. And this is the sign that the Gentile age is ending. The hydrogen bombs are hanging yonder. Naniniwala ba tayo na mayroon ng ganito talaga? Yes. Ready for you. Get right with God. The rapture is coming soon. No? Get right with God. The rapture coming soon. I just want to talk to you, being that I've never seen you. Why you think that Jesus talked to the woman at the well? Now you don't have to answer me. I'm just talking to you. He talked to the woman at the well first to catch her spirit. No? Para kontakin yung espiritu ng babae. Actually, it's not about the literal water. No? Nagsimula sa literal water, pero pinadaloy ng Panginoon sa spiritual water. Amen. Pagka spiritual water, hagip na yung mga buhay-buhay. No? Hagip na yung mga buhay-buhay. Brother Dodong, ano mo na wala. So, ipinapakita lang, no? Na, remember that woman at the well? No, na nung sinabi ng Panginoon, give me water to drink. No? Nangatwiran pa nga yung babae kasi wala talagang good, kumbaga, hindi good term ang mga Samaritan woman o Samaritan people kaysa mga Jewish people. No? Sabi, humihingi ka sa akin na ikaw Hudyo at kami Samaritano. No? Pero sabi ng Panginoon, kung kilala mo lang kung sino, no, ang nanghihingi sa iyo. Manghihingi ka siya ng tubig na hindi ka na mauuhaw kahit kailan. No? Nung una, hindi pa halos maintindihan ng babae. No? Sabi niya, paano mo kung bibigyan ng tubig? Wala kang dalang pansalok. Hindi niya alam na yung kaharap niya, fountain of life. Well of waters. Amen. Nung sinabi ng babae,
Give me that water. Sino ba namang hindi maghangad ng isang tubig na hindi ka na mauuhaw? No? Nung sinabi ng babae, give me that water, sabi ng babae, get your husband. Ba't napunta sa marriage? At sabi ng babae, wala akong asawa. Kung lalagyan mo ng ano, it seems na, bakit niya kailangan i-deny? Nagwapuhan ba siya sa Panginoon? Pero sabi ng Panginoon, tama yung sinabi mo, na wala kang asawa, dahil yung kinakasama mo ay hindi mo, pero mayroon ka ng 5 asawa. Ibig sabihin, nakapagpakasal na ito ng 5 bisis, at yung pang-6, ikakasal pa lang dapat. At doon, sabi ng babae, napagtanto ko na ikaw ay ang Misaya. Amen. Kaya mapalad ang babaeng ito. Tipo din sa atin. Hallelujah. Noong masumpungan niya ang ika-7 lalaki sa buhay niya, umayos yung kanyang buhay. Dapat magkaroon tayo ng ika-7 lalaki sa buhay natin. Nasaan na, Brother Dodong? Pero mapala din si Kristo. Nakasumpong siya ng ika-7 babae sa buhay na ito. Tayo yung ika-7 babae, di po ba? Kasi tayo yung nobya sa ika-7 eh. Nagkaroon siya ng unang nobya sa Episo, nagkaroon siya ng nobya. Tayo yung ika-7 nobya sa ika-7 panahon. Nandiyan pa bang mga nobya ni Kristo? Mukhang apektado pa rin tayo ng bagyo ah. Bumabalik siya. Ano mga, may tapusin lang ako. Okay. Badadong, assist mo. Amen. Sana yon. Ibalik mo doon sa may highlight. Ang ganda kasi nito. Yan. Okay. Sabi dito, he asked her for a conversation, and when he did this miracle on the man, he said, "You're the Son of God." Woman Samaritan said, "You're the Son of God." But what did that great big statue bunch of Jews says? He's a fortune teller. Maigi pa yung woman at the well. Siya ay anak ng Diyos. Yung mga Hudyo daw, siya ay isang fortune teller o Beelzebub. Jesus said, "You speak that against me, it will be forgiven." No, kaya sa panahon ng ating Panginoon, anuman ang atake sa Kanya, sabi niya, pinatatawad yan. No, pero sabi niya, but when the Holy Ghost is come, that's the same thing. One word against it will never be forgiven in this world or the world to come. Then if God does it, look what a place this audience is in tonight. What a place the unbelievers in, never to be forgiven, no matter what they do. That's Christ on word. His words can never fail. Palakpakan natin ating Panginoon. Di ba nung ang Panginoon ay narito sa lupa, ang bagong tipan wala pa? Kailan na simula isulat ito? Nung siya ay umakyat na sa langit. At naisulat itong mga kasulatang ito, ang sabi, they were moved by the Holy Ghost. Therefore, itong bagong tipan, ang author nito, walang ibang Espiritu Santo. No? So, if we go against this written Bible,
Holy Ghost po ang naaatake natin doon. Kaya very dangerous. Kaya maging maingat po tayo na makapag-contradict, no, o go against sa word kasi it is already the Holy Ghost na siyang naaatake natin. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya dito po sa ating pagpapatuloy bilang mga bunga na, no, ng panahon ng Laodicea. Kaya nga yung iba ay itinuturing na ito na bride age. Actually wala namang ibang panahon. No, yung bride age kaya na lang nagiging isang katawagan yon kasi ito yung Laodicean age, bunga ng Laodicean age na lumabas, bride, kaya tinawag na bride age. Pero wala talagang age na iba na. No? Wala na, kundi ito na talaga. No? Kaya pag sinabi mong bride age, dapat mayroon ding mensahero. No? At mayroon talagang mensahero sa bride age. Sino po? The Holy Ghost. The Holy Ghost is the messenger of the bride age. But the bride age ay ito yung nasa ilalim ng Laodicean age. Bunga lang ito ng Laodicean age. Kaya ang Laodicea ay hindi pa tapos, natapos na. Ano ibig sabihin ng pastor? Ang Laodicea na condition worldwide ay umiinog pa hanggang ngayon. Pero sa atin na individual believers, di po ba wala na tayo sa Laodicea? Kaya tayo ay wala na doon sa pangangatwiran ng tao laban sa salita ng Diyos. No? Kasi bukod sa definition ng Laodicea sa Bible na lukewarm, no? Ang mensahe ay nagbigay ng definition sa Laodicea nang sabi, ang Laodicea is peoples. Amen. At dito sa 20th century, dito nagkaroon ng maraming batas tungkol sa mga rights. No? People's right, children's right, LGBT rights, third sex rights, women's rights, no, lahat rights. Kahit hindi na right. Shouting about rights, even if it is no longer right. Amen. Pero salamat, nakalabas tayo dyan. Nakalabas tayo dyan. Kaya bilang mga nobya ni Kristo, tipo kay John. Si John po, types of the bride. No? Basahin natin uli yung John 1:1. John 1:1. Revelation 1:1. Pakibasa, Revelation 1:1. Sister Rotel. Revelation 4:1. 4:1 pala, 4:1. That is our chapter of the day. Amen. Di ba napakaganda ng sequence ng pangyayari pagkatapos ng Laodicea na panahon? Amen. Ito na, come up hither. No? Kaya pagka ikaw po ay nakalabas na sa Laodicea, ay pwede ka nang dalhin ng Diyos sa makataas na dako. Ibig sabihin, God, no, ay dadalhin ka doon sa mga kapahayagang mga matataas. Amen. Kaya sabi ng mahal na propeta, John, there on the Isles of Patmos. John, there on the isles. Yan, okay.
John, there on the Isles of Patmos, a revelator to the church, has been the type of the church which is lifted up into glory. Come up hither. Showing, you see, he represented the church. So si John, bagamat siya'y Hudyo, pero nire-representa niya ang iglesyang hintil. Tipo sa ating panahon. Amen. Bride. Praise God. To everyone that hears this word, sa bawat isa daw na makapakinig ng salitang ito, John represented him. Lagyan natin ng mainam. Sa bawat isang nakakaunawa ng salitang ito, nire-representa niya na nire-representa ni John siya. Ibig sabihin, pagka naunawaan mo itong mga sinulat ni John sa Revelation, ibig sabihin, kasali tayo sa nire-represent ni John bilang nubya ni Kristo. Kung mauunawaan natin. Amen. John was the representative of the blood of Jesus Christ. Testimony of the word. Testimony of the word. He was a witness of the baptism of the Holy Ghost with a personal fellowship with Christ. No? Siya daw ay isang saksi ng bautismo ng Espiritu Santo na mayroong personal na pakikipag-fellowship kay Kristo. Remember John the Revelator? Sa panahon ng ating Panginoon, siya po yung pinakabata sa lahat ng mga apostoles. No? At siya po yung laging nakasandal sa Panginoon. Kaya doon sa drawing ng Last Supper, ang na-identify ko lang doon 3. No? Si Kristo na nakaupo sa gitna, at yung sumasandal sa kanya si John, at yung pangatlo yung may dalang supot. Sino po yan? Yan. Kilala niya rin pala, no? Amen. Kaya mayroon siyang personal na fellowship kay Kristo. Amen. Ito yung bata pa na tahimik lang sa panahon ng Panginoon. Hindi ito masyadong active sa mga tanungan na katulad ni Pedro. No, pero pagdating naman sa kapahayagan, yung John 1:1, nakita niya yung the beginning. Kaya ang John 1:1, in the beginning was the word, no? So ibinalik si John sa kabayangan, pabalik sa beginning. Amen. Hanggang sa kanya nang isinasaysay, no? Kaya siya naging revelator na o writer na ng Book of Revelation. Yung John, siya sumulat niyan. Yung 1 John, 2 John, 3 John, at saka yung Book of Revelation. Kaya pagdating sa Godhead, no, medyo malalim-lalim ang ano ni John sa Godhead. Amen. Kaunawaan. And he presented the entire church that every man or woman, boy or girl that ever believe in Christ and accept Him on the same grounds. Pag sinabing the same grounds, kung ano din ang nangyari at ginawa at tinanggap ni Juan, dapat ganon din tayo. Pagkaganyan daw, hell be summoned someday. Isang araw ay isusumon tayo. Isang araw, ipatatawag tayo. Hallelujah. At sasabihin, come up hither and be caught up before the tribulation. Nangungusap na ito sa rapture, na kung mayroon kang katulad ng nangyari kay John, isa ka sa salubong sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isa ka o tayo sa sasalubong sa Panginoon. Another quote. Now come up hither was the voice. Come up hither.
Come up. Now come up. Yung walang hair. Come up. Heather. Was. Okay. Now come up hither. May ginamit ang ibang prophet. Come up higher. Was the voice. Kaya nga bilang believer sa huling panahon, alam niyo po na ang mensahe na taglay-taglay natin ngayon, na pinadala ng Diyos sa pamamagitan ni William Marion Branham, yan po ay makalangit na bagay. No? Alam niyo po ba na yung 7 selyo, kinakailangan pang may bumaba na 7 anghel para lang maghayag, para lang mag-thunder sa ating mahal na propeta. Na kaya nung pagkatapos i-thunder, kaya nga sabi ng propeta, kaya dito nalilito yung iba, sabi ng propeta, ang may hawak, no, the 7 angels, heavenly, they are not the thunders, but they are holding the thunders. No? And thunders is the voice of God. Therefore, thunders is a message. No? At bawat isang araw, 7 araw yon. No? One day, one angel, first cell. No? Di po ba sabi ng propeta, pag binubuksan ng selyo, there was a thunder. No? And the thunder was the message. What is the symbol doon sa selyo? No? At pagkatapos na makipag-meet ito sa propeta, ito yung nabuong supernatural clouds. Kaya sabi ng propeta, ang 7 kulog, the 7 thunders, ay laman ng 7 selyo. Come up hither, come up higher was the voice, and when he opened, he heard the trumpet sound, and then immediately, John was in the Spirit. So, hindi pala tayo pwedeng umangat. Na? Ito, vision ni John ito. Sa atin naman, umangat tayo sa understanding. Umangat tayo sa revelation. Pero, hindi po tayo aangat sa revelation without in the Spirit. Because, it is also the Spirit of God who can only reveal to us. No? Kaya it must be we are in the Spirit for us to come up higher. And then immediately John was in the Spirit, and as quick as he got in the Spirit, he began to see things. Amen, nung siya daw ay naroon sa Espiritu, hindi Espiritu niya, kundi Espiritu ng Diyos na nasa kanya, nagpasimula daw siyang makakita ng mga bagay. So in order for us to see things, we must be in the Spirit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You begin to see things when you get in the Spirit. Magpasimula ka raw makakita ng mga bagay pagka naroon ka sa Espiritu. And I do believe, hindi natin makita ang Diyos na hindi nakikita kung wala tayo sa Espiritu ng Diyos. First, you got to get in the Spirit. Una raw, dapat naroon tayo sa Espiritu. No? For us to see the invisible Spirit. For us to see things na hindi makita ng mga theologians, hindi makita ng mga seminaries, hindi makita ng mga karnalidad. No? It must be the Spirit. Praise God. So napakagaganda ng mga sinabi ng ating mahal na propeta. Amen. Kaya yun yung laman ng verse 2. Pakibasa mga verse 2. Brother David.
Verse 2 ng Revelation chapter 4. Siguro mas madalas kong pababasahin ang young people kasi kukunti pa lang ang nabasa nila kaysa atin, ano. Amen. So, dinescribe ni John, sabi niya dito sa verse 2, pagdakay napasa espiritu ako at narito may isang luklukan na lalagay sa langit. So noong siya ay nasa espiritu, no, dinala siya ng vision niya, no, ay may nakita siyang luklukan. Yung bang mga narito ngayong umaga ay atin na bang napagtanto sa sarili natin na tayo ay mga kandidatong uupo doon? At sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Sino po nakaupo ngayon doon? Si Kristo. Amen. Verse 3. Dinescribe ni John. Verse 3, pakibasa, Sister Ruth. So ganito pagka-describe, kalagayan ng Panginoon na nakita doon ni John, at ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspi at isang sardio at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. Amen. At sa verse 4, pakibasa, verse 4, Brother William, verse 4, ng chapter 4. Amen. So yung sittings doon sa kalangitan, ipinakita din kay John. At sa palibot ng lunglukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kung nangakaupo ang 24 na matatanda. Sino po yung 24 elders? Sino yung 24 elders na nandoon? No? Yung 12 patriarchs, yung 12 tribes, at saka yung 12 apostles. Sila po yung nandoon. Na matatanda, na nandaramtan ng mapuputing damit, at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Amen. Pero basahin natin kung ano sinabi ng propeta. The 24 elders. The 24 elders. Kailangan lagyan natin ng the 4 and 20 Y. Yan, 20 elders. Elders. And elder. And na lang, and. Alisin mo na elder. Okay, labas mo yan. Hanapin ko. Pangalawa, itong huli. Hindi. Yung pangalawa. Pangatlo. Hindi. Yung 1, 2, 3. Yung
Ilabas mo muna yung number 1, sis. Tapos intayin mo yung sasabihin ko. Hindi. Okay. Hindi doon sa may highlight. Sa may highlight. Sa may highlight. Yan. Okay, labas mo yan. Okay, lipat mo. Pangalawa. Pangatlo. Yan. Bakit ano? Ang nakalagay dito, the 4 and 20 elders and elder. Ha? Oo. Bakit? Siguro kailangan nang iayos yan. Oo. Kasi gusto natin na makita nyo dyan para hindi po tayo dito kay Dudong mayroon eh. And now the 4 and 20 elders. An elder is an overseer. Now notice, they were 12 patriarchs and 12 apostles. So may sagot po tayo ha. Hindi po ito ating gawa-gawa. Kaya nga dapat, kasi ang book of Revelation can only be explained using the message of the hour, hindi dapat itanim ang sariling interpretasyon. Kaya gusto ko na ang bawat verse may nakakabit. Ito yung sinabi ng propeta, hindi sinabi ni Brother Bobby. Amen po. So malinaw na ang 24 elders ay 12 patriarchs. Sino po yung 12 patriarchs? Yung 12 tribes of Israel. No? Amen. Ang sabi dito, there were 12 patriarchs and 12 apostles, and they were sitting 12 on one side and 12 on the other. There were the 24 elders, which were the 12 patriarchs on one side, the Old Testament, the 12 apostles on the other side, the New Testament. Amen. Didn't Jesus say, you'll sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel? Kasi sila po kasi yung may mga talagang ginagampanan din, no, na kakaiba talaga rin yung ginagampanan nila. Kaya wala sa atin ang paghiling kung saan tayo uupo. Ang mahalaga, may karapatan tayong umupo. Naalala nyo sa kasulatan, mayroong isang ina na mayroon siyang 2 anak na disipulo ng ating Panginoon. Itong inang ito, ang taas din ang pangarap niya sa mga anak niya. Normal naman, mga ina, matataas ang pangarap eh. Kahit nga hindi nangangarap yung anak eh. Amen. Alam mo, yung nanay ni James at saka ni John, humiling sila sa Panginoon. Humiling sila sa Panginoon na, Lord, pwede ba na pagdating doon ang uupo sa kaliwa mo ay si John at sa kanan naman ay si James o either side? Pero sabi ng Panginoon, wala sa akin. Kung sinong upo sa kaliwa, kung sino upo sa kanan, yan ay nasa aking Ama. No? Mga kapatid, at huwag tayong humiling ng anumang bagay sa Panginoon. Ang mahalaga, yung tayo'y makarating doon. No? Sabi nga ng propeta, kahit basahan nga lang ako doon eh. Importante, nandun ka. Nandun tayo. Pero wala namang bride na basahan doon. Amen. Napakagaganda po ng ating kalagayan doon. No? Kaya sabi dito, didn't Jesus say, you'll sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Amen. Then, verse 5, huling nagbasa. Lalaki, no?
Sister Jana, may Bible kang dala? Pakibasa. Verse 5, Sister Jana. Ila Jana din pa rin si Sister? Okay, sige. Amen. And out of the throne proceeding lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. So mayroong 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. So mayroon daw, pakitagalog mo, sisayusin natin. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat, na? At mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. So yung 7 lamps are the 7 spirits of God. So ang Diyos may 7 espiritu ayon sa binasa natin. So the 7 lamps are the 7 spirits of God. Na kung wala ang mensahe, isipin mo na ang Diyos may 7 espiritu. No? So yun daw 7 lamps burning ay ang 7 espiritu ng Diyos. Pero mas nais natin na ang sumagot nito ang propeta. Para hindi po tayo magkamali. Amen. Pakilagay, 7 lamps. 7 lamps. Let's draw a little. Let's draw. Yung lagyan mo ng, okay. Yan, okay na yan. 7 lamps. Let's draw a little bit here. The throne, the holy place, the congregation. Right here was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stars, 7 lamps, 7 messengers, 7 spirits. Not altogether, meaning that God's in 7 spirits, but 7 manifestation of the same Holy Spirit. So therefore, isa lang ang Espiritu ng Diyos. Kaya lang nung makita ni John, kasi may nakausap ako, gamit yan, nandyan nakasulat 7 spirits of God. Sabi ko, si John po kasi, ang ipinakita sa kanya, buo. No? Kumbaga, doon sa buong ipinakita ng Diyos sa kanya, yung 7 mensahero ay nandoon sa vision niya. No? Kumbaga, yung 7 messengers nandoon, kasi buo. Pero ang tanong, ito bang 7 mensahero, sabay ba dumating? Hindi, di ba? One after the other. Yung bang espiritu ng Diyos na nasa kay kapatid na Pablo, siya rin po ba yung espiritu ng Diyos na lumipat kay Irenaeus nung mawala si Pablo? Na? Pagkatapos na Irenaeus, kanino lumipat ito? Kay Saint Martin. Pagkatapos sa Saint Martin, kanino lumipat ito? Kay Columba. After Columba, kanino lumipat ang Espiritu ng Diyos? Kay Luther. After kay Luther, kanino lumipat ang Espiritu ng Diyos? After kay Brother Branham, after kay Wesley, kanino lumipat? Pagkatapos kay Brother Branham, nasaan na nga yun ang Espiritu ng Diyos? Sa atin. Palagpagan natin ang ating Panginoon. So, sino ngayon ang mga mensahero? Ang nobya ni Kristo. Kaya nga sabi ng propeta, we are the final voice of the final age. Ibig sabihin, how can we a final voice kung hindi tayo mangungusap?
Kaya wag tayo ngayong manahimik. Kailan ba naririnig ang voice? Pag nanahimik? Pag nagsalita. So ngayon, malinaw sa atin na ang 7 lamparang nagliliyab o at ang 7 espiritu ng Diyos ay walang iba ang 7 mga mensahero. Isang espiritu ng Diyos na lumilipat lang sa bawat pag-iral ng 7 mensahero. No? Salamat, huling naikutan sa hintil ay ang nobya ni Kristo. Amen. Hallelujah. Verse 6. Verse 6. Pakibasa, Brother Joshua. Amen. So, nandito na tayo ngayon sa nakakatakot. Sabi nila, Tagalogin mo, at sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. Tapos ang beast pa, minsan, tinagalog pa nila ito na ano? No? Ano ba yung pakibanggit nyo nga sa Tagalog? Hindi, ang beast kasi hayop. Ginawa pa nilang halimaw. Ito talaga, pagka niliteral mo, halimaw talaga to. No? Pero yung po ay napakaganda para sa atin. Kasi po ay anointing ito ng Diyos. Amen. Verse 7. Verse 7. Sister, this. Amen. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon, at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. So para hindi nyo po makakalimutan, no, ayon po doon sa munting ng propeta, kay Pablo nagsimula ang lion anointing. Kumabit ng konti yung pangalawa. Tapos doon sa panahon ng Dark Ages, pumapasok na doon yon sa papasok na doon kay Columba mula kay John, hindi. Kay St. Martin ay doon pumapasok yung halos naman ang ox anointing. Na? Tapos pagpasok naman ng Martin Luther, doon nagpasimula naman yung knowledge hanggang kay Wesley. At ang anointing ng agila ay sa ating panahon. Na? Laodicea na panahon. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. Ano nga po ang representation ng isang lion anointing? Ano representation niya? Ng lion anointing? Ano ang kanyang characteristic? Tapang. Bravery. Courage. No? Sa totoo lang mga kapatid, kahit may eagle anointing tayo, no? Kung papaanong sa huling anointing naman ng Antikristo ay pinagsama niya yung 4. Yung white, red, at saka black equals pale. No? Sa atin dapat, mula doon sa lion anointing, mayroon tayong courage. Because telling the truth need courage. No? Tapos,
mayroon din tayong nakahandang sakripisyo. Ang sakripisyo natin, mag-aanga kaysa kanila. Kasi ang sakripisyo nila, talagang buwis buhay. Sa atin naman, ay pagdalo lang. Amen. Buwis payong. Tapos ang knowledge po ba dumating din sa atin? Grabe ngayon. No? Pagka binasa mo ang propeta, no? Magiging knowledgeable ka. Pero wala ring kwenta kung ang knowledge ay managana kung walang kapahayagan mula sa Diyos. Kaya may mga tao ngayon, kabisado nila ang quotation, nagkakaproblema sa application. Amen. Kasi wisdom. Mas mabigat ang wisdom kaysa knowledge. No? Using knowledge without wisdom is very dangerous. But having wisdom kahit walang knowledge. Na? Kasi gift yan. Hindi acquired. Ang knowledge kasi acquired eh. You get knowledge because of learning. You get knowledge because you study. Wisdom is a gift of God. Palakpakan natin Panginoon. Tapos higit pa sa lahat ng anointing, amen, yung tatlong anointing, earthbound sila. Dito lang sila sa lupa. Pero yung pang-apat ng anointing is a heavenly bound anointing. Amen. So nakaroon ka ng access sa makalangit na bagay. Alam niyo po ba, laman ng Book of Revelation, puro yan makalangit na bagay. No? Hindi yan kayang arukin ng karnalidad, ng katalinuhan ng tao. No? Dahil itinago ng Diyos yan sa symbols. Pero pagka ikaw ay binigyan ng kapahayagan, using the message of the hour, hallelujah, napakalinaw. No, parang isang kristal na salamin ang iyong nakikita. At ang ikapat na nila ay katulad ng isang agila na lumilipad. Amen. Verse 8. Verse 8. Pakibasa, Brother Jerwin, verse 8. Jerwin. Ay, Jerwin. Jim Carter. Mga kapatid, pagka dapat ano din kayo ha, minsan ituturo ko na lang, pagka nakapokus ako, nakakalimutan ko kayo, pangalan nyo. No, kasi yung sige. Amen. At ang apat na nilang nabuhay na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila. So ating pag-usapan mamaya yan, ay mga puno ng mata sa palibot sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, banal-banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nabubuhay at siyang darating. Ano idinodulot ng anointing? Worship! If you have the anointing of God, hallelujah, ang idinudulot dyan, worship. Walang pahinga araw at gabi. Alam niyo po ba mga kapatid, no, not to misunderstood worship. Worship is not just only to attend the church. No, worship even we are in our work, maging sa bahay, we can still make worship. No, by praying, by singing songs, meditation, pag-alaala mo sa kanyang mga salita, that is worship. Kaya nga araw at gabi, bago kumain nananalangin, bago matulog nananalangin, habang nagtatrabaho, nagme-meditate,
No? So, diyan tayo. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Kasi ang idinudulot ng anointing is worship. Sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, banal, 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 ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nabubuhay at siyang darating. Yun yung nakapaloob. Ang bunga ng anointing is worship. At ang sabi, mayroon daw silang 6 na pakpak na katulad ng seraphim, sabi ng propeta, may pakpak sa mukha, 2, may pakpak sa paa, 2, may pakpak dito sa likod, 2. No? Yung sa mukha at dito sa paa, kaya tumitiko, reverence yan. Tapos yung sa likod is flying, action. No? So sa atin ngayon, parang i-apply natin na ang ating pinaka-anointing na para tayong may pakpak. Kaya nga, may reverence tayo sa Diyos. Na? At yung sa likod, kaya action din. Kasi pananampalataya, walang gawa ay batay. May babasahin ako. We find these seraphims, they had 6. We find these seraphims. This yung this T, it's E, is E. Seraphims. Yan. Is, may is. Okay, yan. We find these seraphims, they had 6 wings, 2 over their face and 2 over their feet, and 2 they were flying with. Going through the temple, crying, Holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. They cry day and night because they're in the presence of God. Imaginin ko kung tayo'y makadama ng presensya ng Diyos. Hallelujah. Araw at gabi, sa tingin ko, hindi tayo titigil na magpuri kahit mag-isa lang tayo. Say, what God was saying, Isaiah, next paragraph, to see the holiness, the purity of God, and the reverence that we should do in His presence. Kaya nga tinuturo natin na maging sa gawain, lalo na sa pangangaraw ng salita ng Diyos, ay bigyan natin ito ng paggalang. Bigyan natin ng honor. Bigyan natin ng reverence kasi ang pinag-uusapan natin ito ay hindi simpleng salita ng kahit sino mang hari o presidente. Salita ito ng Diyos. Let's check this vision just a few moments before we close. Each of these creatures having 6 wings. We notice, we're going to take these wings first. With 2, he covered his face. Why did he do that? Think of it. Even holy seraphims in the presence of God had to cover their holy faces to stand in His presence. That never knowed sin. Sila nga na hindi nagkasala, walang alam sa kasalanan, ay nagtatakip ng mukha sa presensya ng Diyos. Na? Never did sin. There is no way for them to sin. But yet in the presence of God, covered their holy faces. No, isang ipinaabot. Itong mga anghel na ito, na wala man silang alam sa kasalanan, na hindi nakagawa ng kasalanan, pero pagdating sa presensya ng Diyos, mayroon silang paggalang. Na hindi sila makatingin, kundi tinatakpan nila ating mukha. Eh, paano naman tayong mga mortal? And then we mortal, sinful, corruptible men will try to put something in and add to His word and to His purpose. No? Samantala daw tayong mga mortal, na mga makasalanan, mga corruptible,
Kaya mga kurap, no, pero nagtatry daw tayo na maglagay ng anumang bagay. Ang ibig sabihin, minsan nagsisingit ang mga tao dito. And add to His word, dinadagdagan ang salita, at ang kanyang layunin, and pass judgment upon some of them who are trying to follow what the Lord said do. No? At sila'y humahatol, no, doon sa iba na nagsusubok na sumunod sa Panginoon kung ano sinabi ng Panginoon. No respect of His word. Na? Kumbaga, kung yung anghel nga, ganun ang ginawa nila. Ngayon pala, ang reverence na kailangan natin, respect mo salita. Huwag mong dagdagan, huwag nating bawasan. Pag ginawa natin yan, wala kang respeto sa salita ng Diyos. I know the word says that, but you must be born again. But I tell you what I think, you've got no thought coming. God has spoken, and that's it also it. Wala ka na raw dapat na isaksak na kaisipan. No? Pinangusap na ng Diyos yan. Yun, magaganap yan. Pinangusap ng Diyos, tapos na yan. It settles it. Huwag na nating lagyan ng singit na kaisipan na makatao ang salita ng Diyos. Meron dong, upon some of them, di doon lang, sis, sa pangatlo na. No, ang sabi, and pass judgment upon some of them who are trying to follow what the Lord said do. No? No respect of His word. No? No respect of His word. Ibig sabihin, no, na ang Diyos, ang Panginoon may sinabi na, no? Pero yung iba talagang naglalagay sila ng pagsingit at gumagawa ng paghatol, no? Ang sabi, walang respeto sa salita. I know the word says that. No? I know the word says that. Alam ko na sinabi yan ng salita. No? But you must be born again. But I tell you what I think. You've got no thought coming. God has spoken. And that's it. So gusto lang iparating sa atin. No? Itong Biblia, pinangusap na ng Diyos yan. O, kumbaga, tapos na yan. Okay na yan. Huwag nang pagandahin, maganda na yan. Pagka pinaganda mo yan, ikaw lang ang papangit. No? Kaya merong isang brother, nung sanabihan ko, kaya tawa ng tawa siya. Sabi ko, marami kasi ngayong mga ministro gusto maging bida. Mayroon lang dapat bida na isa, ang Kristo. Pagka sinisikap pa nating maging bida, maging kontrabida lang tayo. Kaya manatili na lang po tayo na iangat natin si Kristo bilang ating bridegroom. Amen. Hallelujah. Kaya verse 9, huling nagbasa, brother, no? Verse 9, Sister, asawa ni Brother Adams, pangalan? Ha? Charmin? Charmin. Amen. At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan man. Verse 10. Brother Makmak. Amen. Ang dalawang apat na matatanda ay mangagpatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan at mangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan
na nangagsasabi. Verse 11. Ito na tayong huling verse, ano? Basahin ko na. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin. Englishin natin. Kasi binago sa Tagalog. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lahat po tayo tumayo at basahin natin uli ang verse 11. Pangdulong versikulo ng Revelation chapter 4. Thou art holy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Napakasarap bulay-bulayin ang salita ng Diyos. So, nalinaw na po. Actually, yung Revelation chapter 4 na yon, yan po talaga ay pangnubyang chapter. Kasi yun yung sinomon si John na sabi, come up higher, para ipakita sa kanya. Actually, that is vision na dumating kay John, na siya and the Spirit, at nakita niya ang mga bagay na ito. Amen. Di po ba? Ang dami na nating nakita. Praise God. Kaya nga sa dami nating nakita, dapat galak na galak tayo. Amen po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Habang inaawit natin ang isang awit na Look for me. Yamang rapture na chapter yung pinag-uusapan natin. Amen. Pagdating doon, maghanapan tayo, ha? CRC. Ano yan? Diyan na lang siya. Chorus muna. Look for me, for I will be there too. I realize when you arrive, there'll be so much to view after you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, and I will be there too. When you finally make your entrance to that city of jasper walls, on God, then I will you. As you behold all its beauty and its splendor, remember there's just one
request. I'll make of you. Look for me, for I will be there too. I realize when you arrive, there'll be so much of you. After you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, and I will be there too. As you go down your list of friends, there's no question. You're gonna see your loved ones waiting there for you. And when you feel you've shared your story with the lost one, that wants to hear you tell just how you made it through. Everybody sing, look for me, for I will be there too. I realize when you arrive, there'll be so much of you, so much of you. After you've been there 10,000 years, a million, maybe 12. Look for me, and I will be there too. Look for me, for I will be. Oh, hallelujah! Hallelujah! Palagpagan natin ating Panginoon. Dalangin natin na kaanuman ka madali o ka malaon pa, ang mahalaga magkita-kita tayo doon. Amen. Look for me, for I will be there too. O dakilang Diyos, salamat sa iyong mga salita na nagbigay ng aliw sa aming mga kaluluwa. At salamat sa kapahayagan na pinagkakaulog mo. Lord, nawa ang mga salitang aming binabaybay sa Book of Revelation ay bigyan mo kami ng malinaw na unawa, hindi para magsingit ng ano pa mang makatao, kundi Lord, hangad namin, Ama, kung ano ang pinagkaloob mo na mensahe sa aming propeta, ang siyang magagamit namin para maunawaan namin kung ano ang mga kahulugan ng Book of Symbols. Sa iyo ang kapurihan, aming Amang Diyos, at salamat, Lord, sa mga puso na matabang lupa na siyang nagpapatanim sa umagang ito, Lord, ng mga bagay na ito upang aming mapalago sa aming buhay. Hanggang sa magbunga ito, Lord, ng sagana sa aming mga buhay, magdulot ng kabanalan sa buhay ng bawat isa. Sa iyo ang kapurihan at kapasalamatan na ito'y aming idinadalangin sa pangalan ng bugtong nanak, ang aming Panginoon Kristo, na ang lahat ay magsabi ng
Amen and amen. Praise God. So since this is our fourth Sunday, so mayroon tayong question and answer mamaya. At siguro doon sa 4 chapters na ating natalakay, marami siguro tayong pwedeng i-clarify doon, itanong. At may sasagot po, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Amen. Habang hiniling ko mga diko na kumuha ng offering, awitin natin yung sa pagtunog ng trompeta. Mabilis na kaagad. Sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating. Kaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang, magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit, magpapurit, magsaya. Tayo'y kukunin sa isang mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang, magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit, magsaya. Tayo'y kukunin sa isang mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Isa pa! Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Amen. Hiniling ko si Brother Dondon magtapos sa panalangin. Tayo po yung muko at manalangin. Heavenly Father, O God, salamat Panginoon sa araw na ito, Panginoon, na kami binigyan ng kalakasan, Panginoon. At Panginoon, binayayaan mo kami sa iyong salita at iyong presensya, Panginoon, ngayong umaga. Lord, nawa ito'y maging may pamumuhay namin, Panginoon, at may labas at may pakita. Hindi lamang, Panginoon, sa ibang tao, kundi sa aming mga sarili, Panginoon. At ito'y maging action, Lord Jesus, na hindi manatiling para bagang na nalamigan, kundi ito'y maging init sa aming puso, Panginoon. Lord, wag niyo pong hayaan, Lord, na kami manlamig, kundi, Panginoon, kami iinit at mag-aalab na bilang isang apoy para, Panginoon, ay makita ng iba ang iyong biyaya at maibabahagi sa kanila. Lord, we pray and pasalamat kami, Panginoon, muli, Panginoon, sa mga natanggap naming munting blessing ngayong umaga, nawa ito'y magamit, Panginoon, sa iyong serbisyo. Panginoon, biyayaan mo kami lahat, Lord. Sa ganun din, Panginoon, sa aming pagkatapos nitong aming gawain, kung paano mo kami iningatan papunta rito sa simbahan, Lord, para makapagsamba sa iyo. Ganun din, Panginoon, i-bless, Panginoon, mamaya ang question and answer at sa amin din pag-uwi. We pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Ang biya't pagpapala ng Diyos ay sumatin lahat ay magkamayan habang inaawit yung si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si
Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat.